Umalma ang China sa pagdaan ng mga sasakyang pandigma ng Amerika sa West Philippine Sea. Ginamit ang mga yan sa balikatan exercises na nagtapos na ngayong araw. Git na Amerika, legal ang paglalayag nila sa mga teritoryong inaangkin ng China. May report si Chino Gaston. Mga amphibious assault vehicle na kaya ng mabilisang pag-atake at pagsakop sa mga dalampasigan at isla. Mga Osprey, multi-rotor tilt aircraft at iba't ibang mga helicopter, mga makabagong F-35 fighter jet, katandang buhalang amphibious assault ship na USS Wasp na dala ay mahigit 1,000 US Marines. Ilan lang yan sa mga US military equipment na dumaan sa West Philippine Sea bago makilahok sa 2019 balikatan exercises na formal na tinapos ngayong araw. Kahapon binalaan ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lu Kang ang mga non-regional force na huwag manggulo sa anilay kalmadong South China Sea. Pero giit ng commander ng US forces sa balikatan, ang paglayag ng USS Wasp sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea ay legal at alinsunod sa alyansa ng Pilipinas at Amerika. The United States will fly, sail, and operate everywhere international law allows. Nothing says I love you better than bringing a ship with 10 F-35s on it, because that's all I have to offer. Aminado ang AFP, dumami ngayong taon ang nakilahok na US personnel at military assets. Pero wala raw dapat ika-alarma rito. Personnel increased by 30%. And equipment used in this balikatan increased by 60%. And the presence is not really to agitate or for anything else, but purely for training. So nobody should be alarmed. Kabilang sa mga training sa balikatan, ang pinagsanib na pagbawi ng mga Pinoy at Amerikanong sundalo sa isang island airstrip sa Mindoro na kunwari sinakop ng isang dayuhang puwersa. Chino Gaston, GMA News.